Kasi di ba ganun sila lagi. lakas din nila mang-asar, di ba, na hina ng kalaban mo, ganyan. Ba't ikaw sino bang kalaban mo? Di ba? So ako, honestly, gusto ko rin siya makita kasi para magkaalaman na where he's at in his career with the kind of training and diet that he has, ano pa bang kaya ilabas nung Casimero para magkaalaman na. Di ba? Okay. Anyway, parang ngayon, based on the picture, parang middleweight siya, but 126 na lang. Hindi, totoo naman nakita ko sa picture parang middleweight. Medyo nangasar nga ako ng konti, pero hindi ako kinukot ng mga fans. Nababaitan yata. Sabi ko kasi, si Casimero, clear din lumaban yan kasi hindi kinakalawang yan. Kahit 1 year. Alam mo bakit? Hindi kinakalawang sinisebo lang kasi tumataba. Pero laban pa rin ng immortal. Pero sa 126, may ibubuga pa ba yan? Sa 126, ang liit niya Ang sabi nga sa kanya, Elijah, you're a little man. Ayoko kasi sa 126. I think he was pretty maxed out at 122. That's what I think. Nasagad na siya sa 122. Tandaan mo natin. Sa timbang. Yun nga. Ewan po ginagawa nila. So, sa 126, yun nga, medyo mababa. His power is not going to be the same. Wag niyong sasabihin na na yung huling laban niya, unang-una hindi ho siya bantamweight doon. Pangalawa, hindi rin naman super bantamweight yung kalaban niya. So, medyo ekis 'yun, 'di ba? Kasi meron siyang advantage talaga sa laban na 'yon. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya sa Kameda. Who knows, he might even show up do sa press conference ng with Goki Kameda. Parang malabo, nandoon ako, baka may Wala boxing naman akong problema. Wala naman akong problema. Wala naman problema kay John Riel Wala naman akong problema sa kanya. Though, honestly, yung wala naman din akong problema. We're just doing our job. But some people are just doesn't understand the kind of job that we do. Exactly. And the reason why we're saying what we're saying. Which brings me to the point, nung nireport ka na naban siya ng 1 year, nag-live yung kapatid niya, may nag-send sa akin, James Satsat, ano bang alam mo sa boxing? Ang sinasabi niya nung Coach Jason, kami nga hindi pa namin alam na ban kami. Ikaw alam mo na, yun ang sinasabi niya. Wala Jason Ako to, ikaw yan Alam ko na, hindi ko naman i-report yun sa GMA. Sa tingin niyo ba may trabaho pa rin ako by now kung nagre-report lang ako ng fake news? 'Di ba? So, yeah. Wala naman, okay naman ako sa kanila Wala naman. Yeah, actually, that's the only thing as well. That's the I think na they should change. They just should let the journalists, the vloggers do what they're supposed to do. Especially kung totoo naman yung balita. Nagagalit sila pag medyo kontra. Kaya nga ako sinasabihan. Kasi dati friends kaso hindi solid si Paukas. Kaya outside of the Colombo. Ang dami na namang outside of the Colombo dun The media is part of the ecosystem. Ang spectator sport, lagi po natin tatandaan, hindi po yan tatakbo without the athletes, without the promotion, without the fans, and without the media. They all complement each other one way or another. So, kailangan po yan. Ngayon, kung tatanggalin nyo yan, ito, si Pao, ang sipag, di ba, pinag-uusapan, kailan pa ba huling na balita sino pang magko-cover kay Janrel? Doon na lang sa It's My Boy lagi. So, kailangan may iba-ibang pa rin. Diba? Kailangan talaga iba rin na nagbubuhat sa'yo. Hindi ka pwedeng buhat ng sarili mong bangko. Yun Okay naman promotion, but the media value you get from this is still tremendous, diba? So, anyway, I have, like I said, I have nothing against them, honestly. And I wish them all the best moving forward. Sana maging okay. Though, sometimes, hindi lang talaga ako agree sa mga ginagawa nila. And sometimes, I'm forced to say it. Yun lang talaga But, I have nothing personal against Janrel. Other than that one incident na nag-vlog at pinagsabihan akong sat-sat na walang alam sa boxing, wala rin naman akong problema Mababaw pa brother. At least di ka parang nakain ng itlog. Ako, pinakain ako ng itlog Tsaka lalagyan pa ako ng gripos tagiliran, pare. Muntikan na kami mag-sparring Oo, grabe talaga. Sabi ko sila kasi pinakita niya pa yung niya. Ay, hindi. Wait. Akala ko itlog na, as in itlog na pagkain. Yung... Hindi, yung niya. Yung niya, So, nakita niya pa. Tapos, nabalita pa siya sa PTV4, nalalagyan ako sa tagiliran. Kala nila nag-complain ako tungkol doon sa Gab. Hindi ako yun. Sabi ko, pare, walang pakalam niya. People knows what... Actually, lalo
yun, yung sinabi nyo. Sabi niya, oy, Gusto mo content? Oy, Paukas, kainin mo. Gusto mong content? O, ito content. Lagi. I mean, parang nagagalit sila pag sasabihan ko, unbecoming of a world champion. Puta, Regis. Anyway, wala naman ang pakialam na. Sabi nila, sige, content lang ng content. Walang pakialam, nagtatrabaho ko eh. Honestly, nadadamay ka dyan kasi syempre content creator ka eh. So, kumbaga, in a way, ando ka sa space nila eh. So, kaya kaya ako, sabihin niya naman sa akin, hindi ko naman siya papatulan or tulad nun, di ba? So, somehow, some way, you belong in the same space, kaya kayo siguro nagkakagasgasan. That's correct. And that's why I accepted. Medyo gusto kong pumunta sa journalist pero pabida rin ako eh. I mean, I have to admit it. I'm a content creator. Kaya nga ako hinahamon ng boxing ng mga tao. But, it is what it is. And, that's what make this journey fun. And just like this conversation, 1 hour and 30 minutes na. There's so much things. Sana maulit ito. Actually, I missed this part na ganito. Medyo naligaw ako. Dami kasi nangyayari. But thank you, JM. Do you have any last words for Casimero before, I ask you if you have anything else do you want to add for Casimero? Good luck. Honestly, I wish you all the best. Sana hindi ko alam how many fights he has sa Kameda. Perhaps I'm gonna know pagdating dito ni Koki. But I wish he finds success sa kanyang new division. Alam mo yung sinabi mo kanina na medyo parang middleweight siya ngayon. Throughout his career, ganun naman yung problema ni Janel. Between fights, he's not the only boxer in the world na ganyan ang problema na lumolobo between fights. Not saying that it's correct, but, it's not something out of the ordinary. Medyo naging problem niya talaga throughout his career, not just Janel and other fighters. Pero Janel, may edad ka na ngayon, kung ganyan ang magiging lifestyle mo between fights, it will take a toll on your body. So, hopefully, you can take care of yourself better para sa mga susunod mong laban, it will be easier to cut weight at it will be easier for you to get in fighting shape. So, all the best. Yeah, and mas masaya sa akin lang, mas masaya pag lumalaban